Magandang araw. Salamat sa mga materyales na pinadala mo, ha? Alam mo ha, habang binabasa ko sila, may isang tanong talaga na pumasok agad sa isip ko. Bakit yung ibang magagandang proyekto, yung mga misyon na may napakagandang simula, parang bigla na lang nawawala? Nagsimula ng may fire, tapos after a few years, parang napagod na. Akala natin a matter of strategy lang o kulang sa pondo, 'di ba? Pero itong mga sources mo parang iba yung sinasabi. Yung tunay na dahilan parang hindi natin nakikita. Eksakto. At yan yung susubukan nating himayin ngayon para sa iyo. Titingnan natin itong idea ng isang, espiritual na pundasyon. Bakit ito pala based sa sources mo, yung secret ingredient kumbaga. Yung nagdedesisyon kung bakit yung iba nagtatagal, tapos yung iba naman nag-crash and burn, lalo na kapag dumaan na yung bagyo. Okay, let's unpack this. Ang unang konsepto na tumatak sa akin ay itong tinatawag nilang krisis ng lalim. Ang pagkakaintindi ko, ito yung pagiging mas mabilis nating kumilos papalabas kesa sa pagpapalalim sa loob. Ito ba yung feeling na sobrang busy mo sa dami ng ginagawa mo para sa isang cause? Meetings, projects, ganyan, pero pag-uwi mo parang empty. Parang nauubos ka kasi walang bumubuhay sa'yo from the inside. Ganun ba yun? Tamang-tama yung description mo, yan na ganyan yan. Ang resulta raw ayon sa mga babasahin ay sigasig na walang tatag. May vision pero walang tibay. So nagiging isang bagay na ginagawa lang natin yung misyon sa halip na isang bagay na natural na dumadaloy mula sa kung sino talaga tayo. At dito pumapasok yung isang napakagandang analohiya sa sources. Sinasabi doon na yung misyon, bihirang bumasag siyan dahil sa maling pagpaplano. Madalas, bumabagsak ito dahil sa mababaw na ugat. Parang yung kwento sa Biblia, yung dalawang nagtayo ng bahay. Tama ba yung isa sa buhangin? Yun nga, eksakto. Pareho silang nagtayo, pareho silang dinaanan ng bagyo. Pero ang pinagkaiba, hindi yung arkitektura o yung ganda ng pintura. Ang pagkakariba, yung pundasyong hindi nakikita. At ito yung crucial part. Ang bagyo, hindi siya yung lumikha ng pagbagsak. Inilantad lang nito yung pundasyong na dati ng mahina. That's powerful. So hindi pala yung crisis yung problema. Parang x-ray lang siya na nagpapakita kung ano yung nandoon na talaga. At sa totoo lang, mas madaling pag-usapan yung strategy, yung arkitektura, 'di ba? Kasi yung foundation work, mabagal yan at walang nakakakita, walang pumapalakpak sa'yo. Matapos mabuhay muli si Jesus, hawak niya lahat ng kapangyarihan. Perfect moment para sabihing, go, sugod. 'Di ba? Pero hindi yun yung sinabi niya. Ang utos niya sa mga alagad, maghintay. I hear you, pero para sa isang leader na may deadlines at pressure, yung maghintay at manalangin, parang ang hirap gawin nun sa totoong buhay. Parang sinasayang mo yung momentum. At yun nga ang akala natin. Pero yung paghihintay na yon, hindi siya passive. Hindi sila parang nasa waiting shed lang. Ito ay isang aktibong pagsandal sa Diyos. Nagtipon sila, nanalangin, pinag-aralan ng kasulatan. Sabi nga sa isang source, ang panahong iyon ay hindi pag-antala sa misyon. Ito raw ang sinapupunan ng misyon. Dito siya nabuo. Yung kapangyarihang nagtulak sa ebanghelyo sa buong mundo, isinilang yan sa panalangin, hindi sa ambisyon ng tao. Kundi sinapupunan ng misyon. Ang ganda nun. At hindi lang naman sila ang example, di ba? Binanggit din si Moises. Opo, si Moises, 40 years sa ilang bago mamuno. Si David, nagtatago muna sa mga kuweba bago naging hari. May pattern talaga na formation before action. Meron talaga. At yung simbahan sa Antioch na binanggit sa sources mo, grabe yung example na yon. Perfect model yon. Sabi sa Gawa 13, habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu, at saka pa lang may utos. Pansinin mo yung sequence. Anong ginagawa nila bago dumating yung utos? Nagwa-worship? Nagfa-fasting? Hindi sila nag-strategic planning meeting, no? Ang pagsusugo, hindi nila pinlano. Bunga siya ng buhay espiritual nila. Natural siyang lumabas. What about the how? Paano? Sa practical na buhay, ano ang itsura ng pagpapalalim ng ugat? Tinukoy sa mga materyales mo yung 3 haligi. Tama. At mahalagang himayin natin to. Una, ang kasulatan.
Ang malaking pagkakamali raw natin ay ituring ang Biblia bilang isang manual lang, isang rulebook. Pero higit pa roon ang purpose nito. Sinasabi na ang kasulatan ang humuhubog sa ating imahinasyon, sa ating pagnanasa, isinesentro nito yung misyon sa mas malaking kwento ng Diyos. So hindi lang siya what to do, kundi who to be. Binabago niya yung buong worldview mo, hindi lang yung to-do list. Parang sinasabi niya, hey, you're part of a much bigger story, so stop acting like you're the main character. Eksakto. Kapag ang isang komunidad ay nakaugat sa kasulatan, hindi ito madaling matangay ng mga bagong uso o ng pressure. Dahil yung anchor niya, yung kwentong libu-libong taon ng subok. Okay, that makes sense. Pangalawa, panalangin at pag-aayuno. Ito yung parang pinaka-obvious, pero baka ito rin yung pinaka-neglected. Totoo yan. Ang panalangin daw, ayon sa sources, ang nagsasanay sa atin na kumilos ayon sa tiwala, hindi sa pagkabalisa. Bawat dasal natin, para nating sinasabi, Lord, hindi ko to kayang mag-isa. Kailangan kita. At yung pag-aayuno, pisikal na pagpapahayag yan ng katotohanan yon. Sabi ng katawan mo, sapat na ang Diyos. At may isang napaka-powerful na example dyan sa history, ang mga Moravian. Ah, yes. Nabasa ko yan. Grabe yung kwento nila. Sila ay isang maliit na komunidad ng mga refugee noong ika-18 siglo. Nagsimula sila ng isang prayer meeting na tumakbo ng 24/7. Ang nakakabaliw, ayon sa mga historiador, tumagal ito ng 1 siglo. Teka, pakiulit. 100 years. Hindi isang linggong prayer vigil, kundi 1 siglo. That's insane! Anong klaseng conviction meron sila para gawin yon? Hindi ko ma-imagine yung level ng pananampalataya na kailangan para dyan. Totally. At anong naging bunga? Ang panalangin nilang yon ang naging unseen engine, yung hindi nakikitang makina na nagpasiklab sa isa sa mga pinakamaagang global missionary movements. Mula sa maliit na grupong yon, nagpadala sila ng mas maraming misyonero sa unang 2 dekada kaysa sa lahat ng protestante sa nakaraang 2 siglo. Ipinapakita nito na yung nakatagong espiritual na gawain, nagbubunga ng dambuhalang nakikitang resulta sa mundo. Grabe. Nakaka-convict yan. Okay, yung pangatlong haligi, disiplinang espiritual tulad ng silence, Sabbath, pag-amin ng kasalanan. To be honest, ito yung pinakamahirap para sa akin. Sa kultura natin ng hustle, yung paghinto parang kabiguan yun, di ba? Sinong may oras para manahimik kung ang daming kailangang gawin? At yan mismo yung punto ng mga source. Mukha silang hindi produktibo, kaya isinasantabi natin. Pero ito mismo yung mga ehersisyo na nagsasanay sa kaluluwa na manatiling tapat kapag mabagal ang resulta o mabigat ang sakripisyo. Tingnan mo ang Sabat. Yung paghinto sa trabaho, deklarasyon yan ng tiwala na nagpapatuloy ang gawain ng Diyos kahit huminto tayo, na hindi pala nakasalalay sa atin ang mundo. So yung isang disiplinadong organisasyon, hindi yan nagpapanik kapag pangit ang numbers, kasi ang tiwala nila mas malalim. May isa pang punto na konektado dito, at para sa akin napakahalaga nito. Sinasabi sa mga babasahin na ang matatag na pananampalataya ay nasasagap, hindi lang itinuturo. Dito pumapasok ang mentorship. Eksakto. At makikita mo ulit yung pattern sa Biblia. Hindi naging leader si Josue dahil nag-attend siya ng Leadership 101 seminar, di ba? Naging leader siya sa araw-araw na paglalakad sa tabi ni Moises. Pinapanood niya kung paano manalangin, magtiis, mamuno. Ganon din si Eliseo kay Elias at si Timoteo kay Pablo na tinawag niyang tunay na anak sa pananampalataya. So it's less about finding a coach who gives you tips and more about finding someone na kasama mo sa buhay. Yung nakikita mo up close, hindi lang yung galing niya sa stage, kundi yung paano siya mag-handle ng disappointment. Paano siya manalangin kapag walang nakakakita. Yung mga ganong bagay. Yun na nga, ang katapangan, karunungan at tibay. Nasasagap yan sa malapitang pakikipag-ugnayan. Hindi mo yan makukuha sa isang podcast lang o sa isang libro. Nakukuha yan sa relasyon. Ngayon, balikan natin yung pinakasimula ng lahat. Ito, aaminin ko, ito yung game changer para sa akin.
Sinasabi sa source na madalas, yung Great Commission, yung humayo kayo, inituturo siya bilang isang obligasyon, isang utos na kailangan mong sundin dahil sa takot o konsyensya. At ang bigat noon, no? Parang may checklist ka na kailangan mong i-check. Yes, at yan yung nagiging sanhi ng burnout. Pero may isang napakahalagang detalye na madalas nating nalalagpasan. Bago pa man sabihin ni Jesus yung utos na humayo kayo, may sinabi muna siya. Nagsimula siya sa isang pahayag, isang deklarasyon. Sabi niya, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Bago pa man magkaroon ng utos, may katotohanan munang dapat pagbulayan. Okay. So, anong ibig sabihin nun para sa atin? Paano nito binabago ang pagkilos natin? It changes everything. Ibig sabihin, ang misyon ay hindi nagmumula sa responsibilidad ng tao, kundi sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Hindi tayo humahayo para itatag ang kanyang kaharian. Humahayo tayo dahil na itatag na ang kanyang kaharian. Ang misyon, hindi na siya nagiging isang mabigat na pasanin. Isa na siyang masayang pakikibahagi sa tagumpay na sigurado na. Ang pagsunod, hindi na resulta ng pressure, kundi isang natural na tugon ng pagsamba. Wow! So ang motivation, hindi na guilt, kundi gratitude. Hindi na takot, kundi pag-ibig. Kasi hindi tayo yung bida sa kwento. Nakikisali lang tayo sa ginagawa ng Diyos. That takes so much pressure off. Kaya pala yung mga taong may malalim na ugat, may certain lightness sila. Hindi sila stress. Hindi sila nagpapanik. Dahil alam nilang hindi sa kanila nakasalalay ang lahat. At ang ganitong paninindigan, yung conviction na yan, ang nagbibigay ng lakas na magtiis sa idna ng hirap. Kahit walang nakikitang resulta, kahit tinatanggihan ka, tuloy ka pa rin. Bakit? Dahil ang ginagawa mo ay para ipahayag ang isang katotohanan na mas malaki pa sa'yo, na si Kristo ang hari at siya ang nanalo. Kung susumahin natin lahat, para sa iyo na nakikinig, ang mensahe ng mga materyales ay napakalinaw. Ang isang misyon na tatagal, hindi yan nakasalalay sa mas magandang strategiya o mas malaking budget. Nakasalalay ito sa mas malalalim na ugat. Mga ugat na nakatanim sa kasulatan, dinidiligan ng panalangin at pinapalakas ng mentorship. At lahat ng ito dumadaloy mula sa isang paninindigan na si Kristo ang may hawak ng lahat ng kapamahalaan. Ay mangangailangan ng mas malaking tapang, pasensya at pag-ibig kaysa sa meron ka ngayon. Saan ito manggagaling? At paano kung ang pagpapalalim sa iyong espiritual na pundasyon, yung mga bagay na hindi nakikita ng iba, ang siya palang pinakamahalaga at pinaka-practical na diskarte sa lahat?